Isang TV personality ititiwalag ng kanyang relihiyon dahil tumanggap daw ito ng mali-maletang pera. Yung issue about sa flood control scam. Issue about sa trillion-trillion perang nawawala sa kaban ng bayan. At ito, Senado, tuluyan ng ila-lockdown. Naku po, papayag pa ba tayo niyan? Grabe na itong ginagawa nila mga banateros, mga kabiyaya. At yun, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ngayon matitindi po mga pag-uusapan natin. Oo, lalo na itong pagsasarado or pagla-lockdown dito sa Senado. Oo, sino po ba kayang may pakanana naman ito? Mamaya ay i-reveal natin yan kung sino ang may pakana ng pagla-lockdown at anong dahilan bakit ila-lockdown etong Senado. 'Di ba? Kauna-unahan nata to sa kasaysayan na ila-lockdown yung Senado natin. Parang nakakabobo naman ata na to, no? Parang grabe naman na ata tong ginagawa nilang pananabutahe para lang mapagtakpan at huwag mapag-usapan etong issue sa flood control scam. Aba, yung tindi-tindi matindi-tindi talaga itong ginagawa ng iba na to. So, syempre, mga banateros, mga kabiyaya, mamaya, mamaya i-reveal ko po sa inyo kung sino yung mga personality na yan, no? At itong pasimuno sa, sa tawag dito, sa pagla-lockdown dito sa Senado at bali-balita ko, nagbulungan daw. Aba, sino itong nagbulungan? Siguro nakita nyo naman na dyan sa ating thumbnail kung sino yung nagbubulungan dyan, no? Oo, so sino pa ba? Alam naman na natin na wala naman talaga ng ibang mag-uutos nito kundi silang tatlo or silang dalawa. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po aking second channel na JG Banateros, aking Facebook page na JG Banateros din, aking TikTok account na Jay Guevara. At syempre, ang lahat ng Banateros Brothers at ang SMNI, DCAR 1026. So eto na nga, no? Ang ganda ng damit ko. Oo. Ang cute niya kasi, no? At medyo cute din naman yun, yung nagsusuot. Wow! Kaya binili ko siya. Gawa ng parang ang linis tignan, malinis tignan yung damit, pero yung nagsusuot malinis kaya. Oy, madumi lang ang kutis ko pero malinis ang puso ko. Wow! Grabing mga baratan yan, ha. So eto na nga, bago tayo mapunta doon, grabe na nga ho talagang pangahamak ng ibang mga senador dito sa 18 Marines at sa mga darating pang mga testigo. So may mga darating doon ng mga testigo at may mga bagong testigo, bagong pasabog. Yan po yung mga kadalasan ho nating naririnig. So sino nga ba itong mga to? Diba? So mamaya talagang kaabang-abang ang mangyayaring susunod na Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano at Rodante Marcoleta. So bago yan, syempre napag-usapan na rin ho natin yung about sa 18 Marines. Ito po, pag-usapan na rin po natin ito. At sabi nga dyan, may kita nyo dyan si screen, once a Marine, always a Marine. Sabi ni Edu Manzano. Pinagtanggol ang dangal ng Brave 18 laban sa mga mapaliliit ng mga pangmamaliit ng mga politiko, tahasang pinagtanggol ng aktor at dating sundalo na si Edu Manzano. Kaya dating sundalo pala to si Edu Manzano. Totoo pala talaga. Ngayon ko lang nalaman, ha. Tahasang pinagtanggol ng aktor at dating sundalo na si Edu Manzano ang kredibilidad at dangal ng mga dating Marines na kabilang sa tinaguriang Brave 18. Ang grupong ito ang nagsisilbing whistleblowers sa bilyong-bilyong flood control kickback. Hindi lang bilyon-bilyon, trilyon. Ipinaalala ni Manzano na ang bigat ng pagsisilbi sa bayan ay hindi nawawala kahit pa hinubad na ang opisyal ng kasuotan.
Sabi dito ni Edo Manzano, I was a soldier once. We may have take off the uniform but the weight of service never really lives. Ani ni Manzano sa kanyang quotes card sa larawang uniform yan, no. So pinost niya pala talaga to, no. Ikinagalit ng aktor ang naging pagbansag ni Senador Rapi Tulfo. Aba, si Idol pala, ha? Si Idol ang nagbansag pala niyan. Sa mga dating sundalo bilang mga kargador ng maleta ng pera. Buwelta ni Manzano, walang karapatan ng mga politikong hindi man lang makaranas magsilbi sa bayan na maliitin ng mga lalaking minsang handang ibuwis ang buhay para sa Pilipinas. Totoo naman talaga yun. Wala kupal, laging basura na tong, ewan ko ba. Hindi sa totoo kaya sorry kung halimbawa mapanood man to ng mga Tulfo. Pero sorry po kasi talaga, grabe. Sobrang siguro nararamdaman din to ng mga dating yung followers, dating yung supporters, at yung mga yung mga bumoto din sa inyo na tawag dito na, alam mo yun, na parang nakakapanghinayang na nakakagigil, no. Parang yung nangyari din kay Marcos ang nangyari sa atin eh. Kasi ako talaga, buong paanggang ko, iniidolo talaga namin ang mga Tulfo, ang Tulfo brothers. Totoo po yan. Wala pong halong pagsisinungaling dyan. Pero nga, nitong mga dumaan na taon at naging senador na sila, talagang naging basura. Sorry sa words na basura, naging basura sila. Tignan nyo dito pa lang sa ginagawa nilang panglalait sa 18 Brave Marine, hindi dapat ginagawa, hindi ito ginagawa ng isang senador. No, hindi ito dapat ginagawa at lumalabas sa bunganga ng isang senador. Unang-una, hindi porket na nandun yung kapatid mo or andun kayong mga ng mga nanglalait dito sa 18 Brave Marine, ganito na yung sasabihin nyo sa kanila. Di hamak na mas masasabi pa nating may nagawa sila kaysa sa inyo. Ang tanong, ilang taon na bang senador si Rapi Tulfo? Ano bang mga nagawa? Ni ultimo nga magsalita ka about sa nakawan, sa trilyon-trilyong pera or pondo na nawawala sa kaban ng bayan, hindi ka nga namin narinig nagsalita doon ni minsan eh. Tapos ngayon, etong 18 Brave Marine na tinuturo kayong magkapatid na hindi ko sure kung kasama kung kasama si Erwin Tulfo sa tinuturo nila. Ang alam ko hindi ko alam kung kasama si Rapi Tulfo sa tinuturo ng 18 Brave Marine, pero si Erwin Tulfo tinuturo, di ba? Na tumanggap din. Halos yung nasa Gatchalian fake block or tinatawag na BBM senator, halos mga nakatanggap po yan, di ba? Ayun yung tinuturo, sinasabi ng 18 Brave Marine. So, alam niyo yun, porket ba tinuro kayo? 'Di ba? Porket ba tinuro kayo, ganyan na yung nyo, asta nyo. Parang ang pangit naman wata sa pagiging mindset ng isang senador yun. Pero yung nakakaawa lang, nakakainis lang at nakakasuka na dating sinusuportahan natin ay mga basura na ngayon. At hindi natin, ang partida pa niyan, naging senador pa silang dalawa pero hindi natin sila mapakinabangan. Uso pa rin po ang ubot-sipon ngayon, mga banateros, mga kabiyaya. Samantalang dito pa tayo, speaking of Marine, eto, naglabas na ho ng pahayag itong General Browner. The Browner. May kita nyo dyan sa screen. Hindi kami bulag, at bingi. Wow. AFP Chief General Browner. Nagsalita na si Armed Forces of the Philippines. Wow. AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. upang linawin ang posisyon ng militar sa gitna ng umiiral na tensyong pangpopolitika, mga ingay ng korupsyon at mga panawagang protesta sa bansa. Kasunod ito ng mga naging banat ng ilang kritiko at political bloggers
tulad ni June Abines na nagpahayag na sa mata ng publiko ay tila tagapagtanggol na lamang ng administrasyon ang general hanggat hindi ito tumitindig sa kung ano ang tama. Paliwanag ni Browner mulat ang buong kasundaluhan sa mga nagaganap sa lipunan. Ngunit malinaw na hindi nila mandato ang makialam sa politika. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi, sabi ni General Browner. Alam nyo ito yung mga kasundaluhan natin, hindi natin yan sila masisisi. Pero itong si Browner, dapat talaga natin to sisihin. Ngayon, ang tanong dito, kung hindi ka pala bulag, hindi ka bingi, bakit hindi mo alam? Bakit hindi ka rin, although wala naman talaga kayo sa posisyon na mangialam sa usapang politika. Kaso, General Browner, hindi na to usapang politika. Usapang Pilipino na to versus sa mga kawatan. Buong Pilipinas na rito ang ang naaapektuhan. Ang dami na hong mga kababayan nating namamatay sa baha, namamatay din sa gutom dahil sa grabing pagnanakaw ng gobyernong Marcos sa kaban ng bayan. Tapos sasabihin nyo hindi kayo bulag. So ibig sabihin kami lang nakakakita nun at hindi kayo? Kaya hindi kayo kumikilos? 'Di ba? Wala kaming pakialam na kahit etong si BP Sara nakampihan nyo. Hindi namin yun ang hinihiling namin. Ang hinihiling namin dito, kayo na lang ang inaantay ng bawat Pilipino na gumalaw para matapos na tong nakawan na nangyayari. Hindi to pamumulitika. Depende na lang kung sadyang talagang nagtatanga-tangahan ka lang at nagbubulag-bulagan ka lang na kunwari wala kang nakikita at naririnig. Baka gano'n naman talaga. Baka totoo naman talaga. So nasaktan kayo sa opinion ni June Abines. Diba? Nasaktan ka sa opinion ni June Abines. Baka totoo nga. Kasi never ka naman nagsalita. Kahit sige, sabihin na natin, wag ka magsalita. Sabihin na natin na gano'n. Pero isipin mo to, General Browner. Grabe na ang iyak ng taong bayan dahil dito sa nangyayaring gulo. Tapos ikaw, ganyan lang kayo? Ikaw, hindi na, wag natin idamay ang kasunduluhan. Dahil yung mga nasa baba ni Browner, hindi yan kikilos hanggat hindi niya inutusan yan. Hindi yan kikilos sila. Pero kapag etong si Browner at yung iba pang mga opisyal ay kumilos na sa lantarang nakawan na nangyayari ngayon, talagang papalakpakan kayo ng tao niyan. Pero ilang taon na namin kayong hinahantay hanggang ngayon, wala pa rin kayong pagkilos. Hindi pa ba sapat sa inyo yung mga ebidensya na nakikita nyo? Hindi pa ba sapat sa inyo na dating kasamahan ni Martin Romualdez at Marcos Jr. na si Saldico ay nagsasabi na ng katotohanan na sila ngang magpinsan ang kawatan ng kaban ng bayan? So, hindi nyo rin alam yun. O ngayon, tapos kapag binanat-banatan namin kayo, nagagalit kayo. Sasabihin nyo, masyado kayong sasabihin nyo, sinisiraan kayo. Hindi paninira yun. Lantaran pati nga sa ibang bansa 'di ba? Pangilan ng Pilipinas sa pinaka-corrupt na bansa sa Asia. 'Di ba? Pangatlo tayo, pang top 3 tayo. O baka sabihin mo pati sila naninira din. Anong pakialam nila dito sa bansa natin? 'Di ba? Isipin mo maigi 'yun tapos ikaw sasabihin mo, hindi ka bulag, hindi kayo bingi. So hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan sa nangyayari sa Pilipinas ngayon? Yun, tukmol. Sorry wala akong respect kahit sabihin mong general ka, hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ako natatakot kahit general ka at wala rin naman din akong kinakatakutan. Lalo't alam ko nasa tama naman yung sinasabi ko. Ang tagal-tagal ng tawag dito, ilang taon ng pinag-uusapan tong nakawan na to tapos sasabihin mo, hindi ka bulag. Anong tingin namin sa'yo? Anong gusto mong tignan namin sa'yo? Na gumagalaw ka? Na nakikita? Yun naman pala, kung hindi ka bulag, hindi ka bingi, bakit? Hanggang ngayon, tinitiis nyo yung taong bayan na magutom, na mamatay.
Kita nyo na, kaliwat kanan yung nangyayaring gulo. Tingnan mo, yung Senado, ila-lockdown. Baka kapag yung Senado ay senarado yan, baka wala pa rin kayong gawin. Ha? Baka wala pa rin kayong gawin. Yung paglabag ng batas ni Marcos Jr. na ipadala si Pangulong Duterte sa dahig, hindi rin kayong gumalaw. Hindi pamumulitika yun. Pagsira ng konstitusyon yun. Pagsira ng batas natin yun. Gusto nyo, bakit? Browner, kayo ba ay sakop na ng ICC? Nagtatanong lang ako ha. Ikaw ba ay sumusunod na rin sa ICC? Kaya ganun. Kaya okay lang yung ginawa kay Pangulong Duterte. Ang tagal na namin inaantay yung pagkilos nyo eh. Tapos ngayon parang kami pa yung mali ha. Ang galing mo din kupal ka. Samantalang eto, may kasong dinismiss. Aba, yung magtotropa, nagtutulungan. So makikita nyo dyan sa screen. Kasong kriminal laban kina S. Recto at Ledesma. Ukol sa PhilHealth Fund, transfer, opisyal nang ibinasura ng ombudsman. Oy, grabe naman talaga. Pag talaga tropa, basura agad. Binabasura agad yung mga kaso ng tropa pits niya. Ang lupit mo talaga, Remulla, ha? Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang sinampang reklamo laban kay na Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Hingil sa kontrobersyal na paglilipat ng 60 bilyong pondo ng PhilHealth sa pambansang kaban noong 2024. Grabe, no? Oh, bakit 60 billion? Di ba nasa 90, nasa 80 to? Sa nilabas na 40 pahinang consolidated resolution ngayong araw, Hunyo 9, 2026, binigyang diin ng ombudsman na walang sapat na ebidensya. Utang inang yan. Walang sapat na ebidensya o pirma upang patunayan na may pananagutang kriminal ang mga opisyal. Ang reklamo na una ng inain ng mga oriented groups para sa mga kasong plunder at malversation ay tuluyan ng pinawalang bisa ng anti-graft and court. Grabe, no? Oo. Putang na. O katulad niyan. Katulad niyan, Browner. General, the greatest General Browner in the world. O katulad niyan. Ang laking pera niyan. Kadalasan ng mga Pilipino diyan umaasa sa PhilHealth kapag na-hospital. So ngayon, eto lihitimong panggagago to. 'Di ba? Ang bilis ibasura ng ombudsman yung kasong yun. Nasamantalang hanggang ngayon yung pondo diyan sa PhilHealth na tanging inaasahan ng bawat Pilipino kapag na-hospital, yung kaanak or sino man mahal sa buhay nila or mismong sila, tignan nyo, ninakaw lang. So, sasabihin nyo, hindi kayo bulag, hindi kayo bingi. So, ano ibig sabihin niyan? Hinahayaan nyo lang to. Nakikita nyo, naririnig nyo, pero dead ma kayo, ganon? Grabe, no? Ang lupit. Oo. At ang pinakamalupit dito, itong si Boying Remulla. Onok nung timong naman. Oo, pag tropa pits talaga, ang bilis nyo Parang kailan lang yan, parang hindi ata na pag-usapan yan Parang hindi mo ata inimbestigahan ng maayos sa bagay, hindi na rin pala to bago mga banateros dahil alam naman na natin na simulat sa pool, kaya nga inilagay dyan si Boying Remulla is para tigapagtanggol ng mga bataan or garapata ni Marcos Jr., Romualdez at Lisa Araneta Marcos. 'Di ba? So, matik na 'yan. Oo. Parang hindi na rin bago sa atin 'yon, no? Samantalang ito, may isa pa tayong pag-uusapan. Pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan. Senate President Alan Peter Cayetano nagbabala sa posibleng biggest cover-up sa flood control scam. Nako.
Mariing binalaan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang publiko na sa kasalukuyang investigasyong anomalya sa flood control projects ay posible ang pinakamalaking iskandalo ng korupsyon na hinaharap ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Filipino-Chinese Friendship Day na inorganisa ng FFCCII, binigyan diin ni Cayetano na ang isyong ito ang pagdidikta kung tuluyan bang matutuldukan ng korupsyon o masasaksihan ng bansa ang isang dambuhalang pagtatakip sa katotohanan. Ay dito balita ko, kaharap daw si Ma'am Shitars habang sinasabi daw to ni SP Cayetano. Harap-harapan atang binutatan ni SP Cayetano itong si Ma'am Shitars. Hindi ba na hindi ba na high blood yun, no? Hindi ba na high blood si Ma'am Shitars nun? Oo. At ito pa, hayabol na rin natin to. Tunay at legitimate, Sen Marcoleta kinumpirmang sa Huwebes ang susunod na Blue Ribbon hearing. Dating Speaker Romualdez ipupush pa ring ipasupwena. Naku, ipapasupwena ka na ha? Maganda-gandang laban to, abangan natin to. Kinumpirma ng Senador Rodante Marcoleta na tuloy-tuloy ang sunod-sunod na pagdinig ng kanyang kampo sa darating na Huwebes na tinatawag niyang tunay or legitimate at legal na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang pahayag ay ginawa ni Marcoleta kasunod ng lumalalang lamat sa pagitan ng dalawang paksyon sa Senado ukol sa kontrobersyal na investigasyon. Ayon kay Marcoleta, nakahanda na ang listahan ng mga papadalhan ng notice at mandatoryong ipapadala ito agad. Diretsahan din siyang sinabi na muli nilang ipupush na imbitahan si dating Speaker Martin Romualdez dahil mali umano ang naging opisyal na sagot ng Kamara sa mga naunang investigasyon. Nako, kaya pala ang Senado ay may balitang ilalockdown pala daw talaga yan. Dahil hindi na nga mapipigilan etong sila Senator Marcoleta, Pia, sila Senator Robin, Alan Peter Cayetano, sila Loren Legarda, Bongo, at yung dalawa, sila Senator Jinggoy Bato, hindi nila kayang pigilan talaga ng kampo ng mga BBM senator, no? So kaya pala ilalockdown na. So grabe, intindi. So ito pala kasi mangyayari palang hearing ulit ay Huwebes, sa Huwebes pala. Malapit na ho yun. So ang isa na lang siguro talaga sa talagang naisipan nila ay i-lockdown or isaradong Senado para walang mangyaring hearing. Ang tanong mga kababayan, hahayaan nyo lang ba yan? Ganyan lang ba ang gagawin natin? Hindi tayo kikilos? So para lubos nyong maunawaan, ito po yung video at ating panoorin. Nabalitaan nyo ba na posible daw pong isailalim sa lockdown ang buong Senado? Dahil sa lindol. Hindi. Dahil saan? Ila-lockdown daw po ang Senado kung mapapatunayang totoo ang isang banta tungkol po sa Hantavirus. Hanta. Hantavirus. Dahil sa hantavirus yan, ano? Kailangan mag-lockdown pagka may magpe-face mask pa. Oo. Di ba yun ang ano ba yan? COVID. COVID yan. May natuklasan may COVID yan siguro. Lockdown nga, no? Oo. Hindi po. Anong dahilan? Ito daw po ay dahil sa banta sa seguridad sa Senado. Bakit? Sino nagbabanta? Meron daw isang, ayon kay Senador Tito Soto, matapos niyang manood ng pelikula, mayroon daw clear and present danger. Sa pelikula?
clear and present danger. Sa, Pelikula yan. Sa Senado. Oo. Very serious according to the intel. Soto told reporters. Wow. Alam mo ba kung saan? A1 information, ha? Oh. Hindi A1, Jen. Oh. NBI information. A1 nga yan. Oo, kasi alam mo, magagaling ang mga tao natin ng NBI, ha? Ang sabi dito ay as per information, though still sketchy and raw. Ano ba sketchy and raw? Medyo kulang-kulang pa ng detalye. Oo. At hilaw pa. Tinagalog talagang literal. Hilaw raw. The level of frustration within the armed services has reached up to battalion and regional levels. They are closely monitoring the developments in the ongoing crisis at the national level brought about by numerous factors, both internal and external. Ang sabi naman ni Senador Panfilo Lacson. So, hindi lang sa Senado yan kung ganyan ang sinasabi nila. Mukhang doon nakatuon dyan At dahil dyan ay ipinag-utos ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian Gatchalian faction o yung group. Oh. Magkaroon ng calibration sa security protocol ng Senado. Nako. Oh. Sabi naman ni... Ang problema natin ngayon sa Senado, dalawa ang leadership. Ito nga, ito. Oh, yun ang sabi. Ang sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, Yan, ang sabi niya. wait a minute. Ba? Kaping mainit. Kaping mainit. May matindi, Magkape muna tayo. Oh. Bakit ganon? Bakit ang impormasyong ito ay ipinaalam sa ilang senador pero hindi ipinaalam sa iba pang mga senador? Kung ito ay talagang delikado at Oo nga, kung may talaga may clear and present danger. Ayun. Oo. Dapat alam ng lahat. Ayun, Pati empleyado, pati utility siguro, alam dapat yan. yun ang kanyang punto. Oh. Ito pa ang kanyang punto, Jen. Ano to, Cayetano to, ha? Cayetano, ang sabi niya, kanino ba galing ang impormasyong yan? Galing sa NBI? Nako. Ang NBI na noong nakaraang linggo lamang ay nandito at pinapapaligiran ng Senado at may mga armado. Oh, yun na. Aha. Oo. Diyan ba tayo maniniwala sa partisan NBI na yan na ang sinasabi na ang totoong liderato na ngayon ng Senado ay nandun nga sa partido ni Gatchalian. daw. Yun ang kanilang kiniklaim. Ayun nga. Gatchalian Black. Ang sabi niya dito, mukhang mali po yan ata. Mukhang hindi naman, kailan pa naging lead agency ang NBI on matters of national intelligence and security? Oo nga naman. Oo. Ayun. At ba't tahimik dito ng AFP at ang PNP? Pati yung NICA. Yung NICA, oo. National Intelligence Coordinating Agency. Yan, oo. Or by anyone in the professional intelligence community, wala namang binabanggit na ganito. Di ba sino bang head ng intelligence? Si, di ba pala? Si General De Leon. De Leon na ba yun? Yes, Oh, De yun, Leon. Oh. Tapos ano pa sabi? Kaya ang sabi niya, Oh. ang kanyang hinala dyan dito, ha? Nito, Alan Group to. Si Alan, Oo. ni Cayetano, ang kanyang hinala ay para lang hindi magkaroon ng tuloy-tuloy na investigasyon sa flood control. Nako. Kasi nga naman, di ba, kung ila-lockdown mo yan, walang pwede pumasok. Ay, siyempre. Walang pwede, ibig sabihin, sarado. Kasi ang plano yata this week, gaya ng sinabi ni Senador Marcoleta, ay magkakaroon yata ulit ng pagdinig ang Blue Ribbon dun sa Cayetano Group. Ayun. Oh. Kaya ang sabi niya dito, teka muna, the Filipino people are asking a sharper question. Oo nga. At a time when billions in flood control funds remain under scrutiny. Naku. Why does the national conversation keep shifting away from accountability? Pilit daw talaga inilalayo, no? Nilalayo. Magiging sure nga naman, pagka ila-lockdown mo ang Senado, dahil sinabi ng NBI, wala nga namang hearing. Eh, baka Hindi ba? kasi may mga crack dahil sa nangyaring lindol sa Sarangani, hindi kaya? hindi yun Iba yung sinasabing... Ganon? At saka hindi NBI yung magsasabi nun. PBOX.
Di ba? Oo nga, Si kaya- Director Bacol. First is that a technique na ganyan, ano po yan, lumang diskarte na po namin yan sa kami mga abogado. Yan yung tawag namin na the best defense is offense. No? So unahan mo ng file para to show to the people na galit ka, na hindi totoo yung ginagawa mo, etc. No? But accusing someone of an offense is different from proving it in court. No? If that will win, if he will win or not. No? Attorney, nag-file po ng kaso ang si Senador Erwin Gatchalian. Tulfo. Erwin Tulfo, pareha kasing win. Erwin Tulfo laban dito sa ilang Marines nakasaad dito, meron tayong kopya ng kanyang affidavit. At ito ay yung factual background niya, minention niya dito yung last June 4 na pagdinig dyan po sa Yes. Senado. Meron ba silang immunity kung ano yung nagsasabi doon, yung mga resource person na kung meron silang mga attorney? Yes, I believe so. Because, as I said, first is that a technique na ganyan, ano po yan, lumang diskarte na po namin yan sa kami mga abogado. Yan yung tawag namin na the best defense is offense. No? So, unahan mo ng file para to show to the people na galit ka, na hindi totoo yung ginagawa mo, etc. No? But accusing someone of an offense is different from proving it in court. No? If that will win, if he will win or not. No? Second is that meron po silang parliamentary immunity noon. Because, take a look, Admar, ha? Sino ba ang last touch na may legality talaga, na may semblance of authority talaga? Ang camp ni Alan Peter Cayetano. Dahil ako line 13 noong dumating si Bato de la Rosa. Klaro tayo yan. There's no question. Hindi yan tinatanong. Now, ngayon, kiniklaim nila na sila na ngayon ang bagong majority by declaring the quorum of 12 of 22. Diba? So, ibig sabihin, they are now asserting authority over this Senate. They are now the new Senate majority, and lahat ng mga committees, kanya na daw, kay Tulfo na, etc. Now, klaro po, he who asserts authority over a questionable manner or means on how he attained it should seek judicial confirmation. Hindi nga si Alan Peter Cayetano ang dapat magtanong through quo warranto. Because, in the first place, last touch sila is, yung totoo, legit sila na authority. Sino yung nagkiklaim using the 22, di 22 quorum, 22 basis ng senators, sila po ang mag-a-assert yan. Kaya nga, if they will shortcut na naman by saying na file kami dahil walang parliamentary authority, questionable pa nga yung kanyang paggawa ng 22 pag-quorum ng 12. So, how could you, it would be considered, kung dumating po yan sa court, it might be considered as a prejudicial question that would suspend the criminal action. Kunyari, dumating sa Supreme Court ang issue na yan. Gagawin ng abogado ni Atty. Baligo dyan sa 18, Your Honor, we move to suspend the proceedings on the ground of prejudicial question. The determination of which before the Supreme Court right now is dependent on the outcome of this case, because if the Supreme Court says is valid po, invalid yung kanila, then therefore, covered ang parliamentary immunity nitong Marines. Second, the element of good faith and performance in the public performance of their function. No? Kasi at that time, it would be clearly assumed that the camp of Alan Peter Cayetano acted in good faith and in the performance of their duties. Kasi nga, legitimate authority sila eh. Tapos sinisira ng isang grupo claiming new authority based on a flawed manner of getting it and in violation of the Constitution. So, between the two, sino ang paniwalaan mo? Hindi, ang public hati. Sino ang dapat umakyat sa Supreme Court para tanungin kung sino tama? Ito po nag-a-assert. Kasi sila po yung kumukuha ng power. They're the ones getting the power. That's my 2 cents worth of opinion. Opo, bago lang sa pagpapatuloy, attorney, time check lang Yes, muna sir. tayo. 4:59 na po ng hapon. Ang oras na ito hatid sa atin ng Goldmine Farm to Market franchise. Kung gusto niyo po maging rice distributor sa mga wholesaler, retailer at consumer, subukan niyo na po ang Goldmine Farm to Market franchise. Naka-flash po sa inyong mga screen ang kanila pong contact numbers, o di kayo tawagan sila or kontakin sila sa kanilang official Facebook page. Attorney, dito naman sir. po sa
mga nababalitaan natin, nababasa rin natin, na magsabot-sabot na lang sila. Pwede ba yun? Na mag-usap-usap na lang sila? May dalawang leader o ganyan, dalawang faction. Pwede ba yun, sir? Well, actually, sabi ni Alan Peter Cayetano, which I appreciate his gestures, no? Kristiyano kasi talaga yung tao. Sabi niya, I'm not bending the law, but I am going to bend backward for the Senate employees. Is a bit afraid yung mga sweldo ng mga empleyado doon na hindi mabigay because nga, hindi alam kung sino susundin, no? And for that reason, he even offered na, sige, tayong dalawang pirma without labels para lang doon makasweldo ang mga tauhan doon at magkaroon po ng hindi pagkakaunawaan sa loob. Pero parang hindi yata pinansin, no? So, it was a gesture na for the meantime, yung mga basic services so ng Senate, yung mga sweldo ng empleyado, magtuloy lang, no? Kasi sabi niya, hirap naman, punta naman tayo sa land bank, papalitan na naman, etc. Marami siya, mga signatories daw. Tapos yung, di ba? So, he was giving that gesture para usap tayo para ganito. But nevertheless, I think with the issue as to who will be the Senate President, sabi niya, wala akong problema. Kung makuha na ng 13, kanila yun. Pero ang isapan, yung nangyari, na pag-declare nyo na 20, na binaba ninyo into 22, meron bang basihan? At ang pag-claim nyo ng Blue Ribbon Committee, may basihan ba? Tapos yung pag-conduct namin ng hearing, ng Camp Cayetano, legal ba yun? Yun na naman naiiwan na issue. Kasi later on, pagdating sa July, suppose, based doon sa ating naririnig sa mga Marites groups na may lilipat daw, allegedly si Joel Villanueva and 2 more, no? It doesn't matter anymore. Kaya as I said, nakuha na natin nila. Ang gusto nilang mangyari is yung ang nakapakinggan ang mga salita ng 18 ex-soldiers. Opo. Sino po ang magko-question, pwede mag-question ito sa Korte Suprema, mga attorney? Ang akin, sir, is who asserts power or the person grabbing that power sa pamamaraan na questionable. Yun po ang dapat maghingi ng judicial confirmation, which is the camp of Gatchalian. Kasi questionable talaga ang kanilang you cannot rely on public opinions, you cannot rely from your allies, you cannot rely from the Malacanang affirmation na kayo na ang bago at yung sa lower house, because these are all your allies, no? They are all partial. You cannot rely on the IBP statement because it is a national organization that is partisan. It is just an opinion. It carries no bearing, no? You cannot rely on the allegedly statement of these former deans or lawyers and everything. Tsaka mas meron pang church group, no? Because these are all their opinions. The final arbiter is the Supreme Court. Sino po ang dapat pumanta at magtanong? Yung pong kumukuha ng power, yun pong nagkiklaim na amin na ang Senate majority. Sila, Gatchalian po na kampo. Ang maganda kasi yung presentation ni Baligod kanina, nahanga ako kanina Sabi niya, merong rules doon, binasa siya. Ang kailangan kasi pag mag-invite ka ng mga resource person, kailangan pirmado ng chairman of the committee, walang pirma. And approved by the Senate President, walang pirma. So, ibig sabihin, bakit walang ganon, no? So, ibig sabihin to talaga, maybe they sent that notice, they were afraid to do that because wala talagang basis. Kaya, Baligod was there, not really to attend and recognize the Senate Blue Ribbon hearing nila Tulfo, but actually to clarify things. So, but he said, yes, I'm ready. If they want me to speak, I'll speak in a consultative meeting. Kaya lang, biglang tinigil yata ng yung consultative meeting allegedly, no? Tapos pagkatapos nakapagsalita si Matibag, pagkatapos po na justify, no? Kaya nga, I would agree with the statement of Senator Alan Peter Cayetano that it was actually a cover-up, a clear cover-up of things, no? Talagang para ma-absuel to, no? It's not for the truth. Rin sa ginagamit nila, attorney, ay yung nangyari daw noong Drilon. May 5, 2015 kung saan nakakuha sila ng quorum na 12 out of 17 na available na mga senator, habang meron namang at least 7 na kinonsideran nila na beyond
the jurisdiction sa Senado, which is kung di ako nagkakamali parang meron lang atang 4 ata doon na nasa abroad. Yes, sir. Attorney. Oh, yes, sir. Ang difference po naman noong Drilon decision was that, remember, nandun po yung mga minority noon. Ang grupo ni, nandun ang Senate Minority Leader, if I'm not mistaken, present doon. There was this minority leader. At saka meron pong mga minority bloc doon and there were no objections made. So, ibig sabihin po, natuloy po yun. So, as long as there will be no objections on this particular situation, they could lower it down. No? At second, ang nabasa ko po doon sa journal na yun is that ang ginawa nila yung ordinary business lang, proceedings. Wala naman talagang basically na pagpapalit. Talagang yung resolutions, ano yung pinag-approve nila, yung mga batas, pinagpapasan nila. So, it's a day-to-day business. No? So, it's different talaga ang situation noong 2015. And besides, the minorities na ay nandoon and they did not submit any objections to the lowering down in order to constitute this what we call quorum. So, ibig sabihin, gusto talaga na tatakbo po yung proseso at saka yung business sa Senado. So, it's totally different po. It's totally different. Yung ang nakikita nyo po ba rito ay yung pag-i-elect lang po ba ng pro tempore ang illegal at hindi yung pagbabakante ng posisyon? I think everything is illegal, no? Including sa pro tempore, pati sa pagbakante. Kasi nga, they were not able to get the quorum. In order to declare it vacant, they should have 13. And wala po, no? So, everything po, no? At makita po ninyo talaga, Sir Admar, that they know for a fact that illegal po ang kanilang quorum because in the sense that, number one, si Erwin Tulfo still recognizes Senate President si Alan Peter Cayetano. But they say the purpose of quorum to open to reorganize the committees is pwede na yung 12 nila. But however, these proceedings nila ngayon, pagdating mo sa, itong nangyari ngayon, pinagpipilitan nila na hindi po siya hearing, kundi meeting lang. Ang captions ka doon sa mga hearing, tapos Senate Blue Ribbon, tingnan mo naman yung kanilang Senate na Facebook, hearing daw. Magulo because, and Kiko Pakinainan was trying to explain kanina na hindi talagang consultative meeting ito. Pero sa Alright? sa invitation nila sa mga resource Yes. person, attorney, hearing ang ginamit nila doon. Yes. Because they knew for a fact that they are afraid that possible ma-question ang pag-constitute nila at saka yung usurpation of authority daw. Marami nagsasabi, no? But I haven't studied that much on usurpation. But ang maganda kasi yung presentation ni Baligod kanina, nahanga ako kanina Sabi niya, merong rules doon, binasa siya. Ang kailangan kasi pag mag-invite ka ng mga resource person, kailangan pirmado ng chairman of the committee, walang pirma. And approved by the Senate President, walang pirma. So, ibig sabihin, bakit walang ganon, no? So, ibig sabihin to talaga, maybe they sent that notice, they were afraid to do that because wala talagang basis. Kaya, Baligod was there, not really to attend and recognize the Senate Blue Ribbon hearing nila Tulfo, but actually to clarify things. So, but he said, yes, I'm ready. If they want me to speak, I'll speak in a consultative meeting. Kaya lang, biglang tinigil yata ng yung consultative meeting allegedly, no? Pagkatapos nakapagsalita si Matibag, pagkatapos po na justify, no? Kaya nga, I would agree with the statement of Senator Alan Peter Cayetano that it was actually a cover-up, a clear cover-up of things, no? Talagang para ma-abswell to, no? It's not for the truth. It's just, if you notice, the Tulfos there were trying to, especially si Rafi was trying to lead the ombudsman representative kung anong gagawin nila, kung kan kulang dito. If you will read between the lines po, no? Kami, basa ko yun siya. Is Clary trying to ask, what will you do kung sakali ganito? Hindi naman pwede yun. You're trying to ask questions that would somehow preempt the investigation and trying to lead the witness to say something na parang favorable po, no, sa mga naapektahan sa kaso. So, kita ko talaga, it's more on, tama po, it's more on cover up, no? It's trying to get away, no, para hindi sila ma-skin alive with what the magnitude of the testimony or the statement of these 18 ex-soldiers. Like,
ad hominem pa, kargadero, basurero, di ba? You just put them down, no? But the real truth is that they cannot even question the fact that talagang may maleta-maleta po na pera pong pinagdadala. As I said, at sabi rin niya at Senator Alan Peter Cayetano, the statement is there. Is that the whole truth? We do not know until such time that you will conduct clarificatory questions kung ikaw ang affected, then you may be able to find the truth na malamang is kanilang nalalaman is hearsay lang, no? But we were not there. They were not there. So they were not able to have that opportunity, no? Because they chose not to attend. Ang point kasi niyan is kailangan lang natin makinig, no? Although, marami po mga testimony doon ang 18 ex-soldiers that meron din silang direct personal knowledge. So, which is really very, very important also na pwede pong maging basihan para talagang meron pong kaso pong plunder. May iba naman na parang marinig nila tapos dinala dito, hindi daw pumasok, etc. But that can be the subject of corroboration. Sabi nga ni Attorney Baligod, which is correct and I agree, na naggawa siya ng statement ng mga sinumpahang salaysay na yon is only to establish na meron na pong lead na to conduct investigation. And in other things na ma-unearth during the investigation, pwede naman siyang ilagay sa isang another affidavit, no? So, I think is that they are really afraid of what happened with the testimonies. And they should be afraid also with now nahuli si Curly Discaya and saying na, okay, labo-labo na ito, lalabas ko na rin lahat. Grabe talaga, no? Talagang gagawin at gagawin nila yan. Pero alam niyo, sa totoo lang ha, sa nangyayari ngayon, gustong-gusto ko na rin talaga eh. Gustong-gusto ko na gawin nila lahat ng pinaplano nila. Katulad niyan, diba ang plano nila is ubusin ang kampo ng mga senador na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya nga 'di ba, dati nagsalita si Erwin Tulfo na kukwelyuhan niya daw at bibit-bitin palabas sa itong mga senador na 'to. Sinabi ko, gustong-gusto kong gawin niya 'yun. Hindi dahil galit ako kay Marcoleta at sa wala po akong galit diyan. Sinusuportahan ko po 'yan. Alam niyo kung bakit gusto kong gawin 'yun? Para mas magalit ang taong bayan. 'Di ba? Hindi lang taong bayan, number one na unang mga galit niyo yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Kapag ginawa nila kay Marcoleta yan. At kapag inubos na ipakulong ang mga senador na nasa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano, mas madodoble at magagalit ang taong bayan dun. Ako gusto kong gawin nila. Sige lang, gawin nyo lang ng gawin yan. I-lockdown nyo yung Senado. Gawin nyo. Oo, gawin nyo. Sige, push nyo lang yan. Talagang sobrang, alam nyo, gusto ko. Para sige, patong-patong lang ang kaso nyo. Sunod-sunod lang ang mga kaso nyo. Ngayon, hindi kayo sisingilin. Hindi kayo makukulong. Ha? Kasi siyempre, bossing. Si bossing ba naman, diba? Yung amo nyo dyan. So, paano kayo makukulong? Diba? Mababasura lang yan kung may mag-file sa inyo. Pero pagtapos ng termino ng bossing nyo, suwak kayo sa kulungan. Yan ang inaabangan ng taong bayan. Kaya nga, sabi ko, sige lang, lockdown nyo Senado, uubusin nyo yung mga senador, mangungwelyo, sasaktan nyo mga senador na nasa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano, go lang. Sige lang, go lang ng go. Sige lang, walang problema yun. No? Walang problema. At doon naman sa video ni dito sa mga pahayag ni Attorney Bato dito sa mga galawan, ginagawang galaw nito ng mga BBM senador, lalong-lalo na ni Erwin Tulfo, napakaganda ho ng mga explanation niya ho doon. O sino papaniwala natin, si Attorney Bato o si Senator Erwin Tulfo na ang tanging background lamang ay maging journalist. Hindi ko po minamaliit ang pagiging journalist. Napakataas po ng respeto ko dyan at isa rin po kami dyan. Pero iba po kasi ang katulad ng isang lawyer na may alam talaga sa batas at isang senador na walang alam sa batas, kundi ang alam lang ay baliin yung batas. Diba? Sabi niyan, si Mr. Bendalo. Kaya nga mga banateros, mga kabiyaya, hayaan lang natin sila.
Pwede tayong magsalita, pwede tayong sa tutusin, mas maganda nga ipanawagan natin eh. Ipanawagan natin sa mga senador na senador ni BBM, yan yung nandyan sa mga kasamahan, yung mga fake, yung nandoon sa fake hearing, ipanawagan natin sa kanila na kung ano man yung pinagpaplano nyo sa mga senador sa kabila at sa kung ano pa yung mga kahayupan na iniisip nyo, i-push nyo lang yan. Sige lang ng sige. Paglabag sa batas, pagbali ng batas, sige lang. Balang araw din kasi alam din namin, nasisingilin din kayo dyan sa pinagagawa nyo. At baka kayo pa mismo ang manghikayat sa taong bayan na magtipon-tipon na at wakasan na itong ginagawang kawalangyan nyo. Kaya i-push nyo lang. I-push nyo lang yung mga kagaguhan nyo. Isasarado nyo yung Senado para hindi makapag-hearing, no? Para hindi makapag-hearing tawag dito, para hindi mapag-usapan yung flood control scam. Sige lang, go lang, walang problema. Oo, ituloy niyo lang, walang problema yan, ha? So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo sa mga napag-usapan natin at pinanood kong video sa inyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros